Welcome po sa ating palatuntunan, Speaking of Mary. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Father Melvin Castro. Brother Veron Dizon. Sis Marjorie Barajas. Mga minamahal, ngayon po ay tatalakayin natin yung huling nabanggit ko sa ating serya nung nakaraan, The Burning Bush. Paborito ko ito dahil parang walang kinalaman sa Immaculate Conception. Pero ang sinabi ng Fathers of the Church in reference to the Immaculate Conception, ito raw ay isang susi sa pag-unawa natin na ang mahal na Birhen ay immaculately conceived and yet at the same time the Mother of God. The burning bush. Naglalagablab yung bush pero hindi nasusunog. So Our Lady, pati yung dogma ng perpetual virginity, andyan na lahat, To understand Our Lady ay yung pinakita. Ang tawag doon technically sa scripture ay theophany. So we can Griego. Theo, God, and yung phany, hindi phany nakakatawa, manifestation. So manifestation of God. Yung burning bush. Bakit po burning bush at hindi itsurang tao ang Diyos? Simple po ng rason. Hindi pa po nagkatawang tao ang Diyos. So ang Ama, Anak at Espiritu Santo, purong Espiritu. For that reason as well, kung bakit sa Ten Commandments, sa First Commandment, Exodus at Deuteronomy, Thou shalt not make graven images in the heavens, on the earth, or on the seas to represent God. Bakit? Because God is pure spirit. Nothing should represent God. Nothing. Pwede mong i-represent God the moment in the New Testament na ang Diyos nagkatawang tao. Pero hanggat ang Diyos hindi nagkakatawang tao, prohibited. Prohibited. Bakit nagpagawa ng, binabanggit as a segue, may cherubim or seraphim ba yung nasa Ark of the Covenant? Because they're angels, it's not God. The serpent, the bronze serpent na pinagawa ng Panginoon kila Moses, para sino man ang tinuklaw ng ahas, pag tumingin doon ay gagaling. Hindi yun ang representation ng Diyos. Representation yun na ikaw ay yung kamandag ng ahas ang pumatay sa'yo, the same ahas naman ang magpapagaling sa'yo. Not literally, But of course, literally, nangyayari yung venom ay gamot din doon sa tumuklaw sa'yo. Yung nabanggit natin last time, nagkasala ang tao, ang sasagip sa kanya ay tao. Pero hindi po pwedeng ordinary na tao. Dahil sa tindi ng kasalanan natin, nung huling nilipol ng Diyos ang mundo, ay panahon ni Noe. At ilan lang ang natira? 8. Magbilang tayo. Ako, Sister Marjorie, si Briron, si Direk, 7. Kulang na lang ng isang viewer. Yan lang ang maliligtas, Pero hindi, yung 8 ay representation. Now, nung huling nilinis ng Diyos ang mundo, Genesis 6, chapter 6, verse 6, at ang Diyos ay, God was sorry. Yun ang nakalagay doon. God was sorry for having created mankind because of his sins. So para malinis ang buong mundo rin ang nilipol, except for the 8. At tuwing ganyan na lang bang gagawin ng Panginoon? Tuwing talamak ang kasalanan, lipulin ulit, palaging linilipol ang tao. So anong ginawa ng Diyos in the end? Isa ang magsasakripisyo at isa lang. May clue tayo kay Isaac, anak ni Abraham. The legally
only son, legally, dahil biologically may nauna si Ishmael. Nung isasakripisyo niya na, hininto siya ng Panginoon. Naalala niyo yung anghel, ano? Then pinadala ng Panginoon yung isasakripisyo. Kaya yung bundok na yan ay tinawag na Mount Moriah. Moriah in Aramaic means the Lord provides. So lahat may meaning yan. No, anyway, so kung si Abraham ay pinigilan ng Diyos na isakripisyo ang anak, siya bilang ama, John 3:16, for God so loved the world that He gave up His only begotten Son. He will not spare Himself. At dahil dyan, ang kaniyang anak, ang ikalawang persona ng Santissima Trinidad, dahil tao at tao ang nagkakasala, kakailanganin niya ng isang babae na magiging tagapagdala, Theotokos, ng kanyang sariling anak. So yun yung kaya yun ang kauna-unahang Marian dogma. No, kaya nga yung na-take note mo na di natin nasabi on air, sinabi ni Santa Isabel, no, nung siya'y dinalaw, who am I that the mother of my Lord should come to me? Ang Lord, Dominus sa Latin, Kyrios sa Griego, ay ang equivalent ng Elohim sa Aramaic. Dahil nga bawal banggitin ng I am who am, Yahweh, pinagbawal yan na banggitin at isulat, gumawa ng ibang salita na equivalent ng God, Yahweh. Sorry, ulit ako ng ulit. That is the proper name. Kaya kapag sinabing, thou shalt not take the name of the Lord your God in vain, the name, the proper name of the Lord, hindi yung God. Kaya yung, oh my God, hindi mortal sin yan. Hindi, in my opinion, hindi yon. What will constitute a sin ay yung paggamit ng proper name of God, Yahweh. Kaya nga sa Jewish tradition, once a year lang binabanggit yan. At pabulong pa. Sasabihin ng high priest dun sa Holy of Holies sa templo during the Yom Kippur o the Day of Atonement. So anyway, so kapag sinabi mong Elohim, yan ang equivalent ng God. Dominus sa Latin, Kyrios sa Griego, yan na lang ang natitirang Greek sa misa natin. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Yan na lang ang Greek. The rest, Latin na. Ngayon, kaya nung sinabi ni Elizabeth na, who am I that the mother of my Lord? Kapag binanggit yung Lord, binibigay mo yung title ng pagka-Diyos kay Kristo Jesus. Now, dahil ang pangalawang persona ay magkakatawang tao, sino ang magiging nanay? Hindi pwedeng anghel. Magiging anghel. Hindi pwedeng kung ano. Naturally, babae. Isang tao. Siya ang magiging Theotokos. At sapagkat yung Theotokos na yan ang magiging bearer of God, what will you do? Kung ikaw ang Diyos, ano? 'Di ba kung ano tawag doon? Pag may handaan tayo, ano? Si Direk Benyalong, kahit hindi kasama sa usapan nung panahon namin. 'Di ba yung Chinaware, mga nakikinig na medyo may edad, yung mga Chinaware, lalabas mo lang sa piyesta kapag VIP. Dahil kapag hindi, yung pinggan sa palengke, 'di ba? Yung ano na yung mga babaeng drawing na made in Philippines doon. Ngayon, puro China. Anyway, the point is, kung talagang may ilalagay ka kasing espesyal, sisiguraduhin mo yung sisidlan, special din. No, the best of Chinaware, no? Dahil ilalatag mo. So,
In that very human sense alone, kababawan pa lang yung sinasabi ko, ha? Gusto mo na yung the best vessel. Kaya nga sa litany, di ba? Vas spirituale, spiritual vessel. Vas honorabile, vessel of honor. Singular vessel of devotion. Lahat title ni Blessed Virgin Mary. Sapagkat siyang magiging vessel. Literally, in her body, she would carry God. And if she were to carry God, at yung God, the second person of the Trinity, siya yung, behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world, sisiguraduhin mo yung magdadala sa kanya, the bearer, ay walang kasalanan. Otherwise, maisasalin niya ang kasalanan doon sa ipapanganak niya. So, logically, yung kay Blessed Duns Scotus o Saint Abbasya, di ba yung kanyang formulation, he was a Franciscan. Tingnan niyo ha, yung dogma. Si Saint Thomas Aquinas, doctor of the church, he didn't believe sa Immaculate Conception. Imagine niyo yan. Santo, doctor of the church, so-called angelic doctor of the church. Pagdating sa dogma na yun, pumalya. Pero nung ang nagsalita ang Roma, di ba? Roma locuta, causa finita. Nagsalita ang Roma, may Immaculate Conception. Anong ginawa ni Santo Tomas de Aquino? Tapos ang usapan. Yan ang discipline ng simbahan. Dahil ang teaching authority, the power of the keys, kaya nga yung susi, di ba? Binigay ng Panginoon. Ginamit ni Lord talaga yung word na yun. And unto you, Peter, I give you the keys of the kingdom, the power to lock and to unlock. It includes the teaching authority. To Peter, ha? Si Peter. Of course, ngayon, pag sinabi mo kasing Pope, then idagdag mo pa yung medieval times na mga damit, ang tingin mo kay Peter, yung Pope na, of course, historical nangyari. Bubuhatin ng tao, parang hari na hindi makakatapak sa lupa. Later development yun. It's not dahil ang simbahan gusto ng mga pomp and glory. It's to recognize yung glory and sanctity ng papacy. Siguro sumobra tayo sa glamour, medyo napasobra sa ganon. But the point is, when Peter was chosen, he was a fisherman. Pero pinangako ng Diyos ni Kristo, I will send you the Holy Spirit to guide you what to teach. Kaya kahit simpleng fishermen sila, they had the authority to teach, to preach the gospel, to tell us what is true and what is not, and to follow them. Pero tayo, hindi to blind loyalty, hindi ito blind obedience. Ito nga yung tinatawag na obedience of faith. You obey because of faith. You obey not because of fear, but because of faith. Assent of faith, another word na ginagamit ng simbahan. Hindi ito takutan. Kahit na hindi ka maniwala at talagang under pain of sin, pero hindi ito takutan na, maniwala ka kundi paparusahan ka. At a certain level, siguro, yung para maniwala ka muna. But in the end, why do you believe? It's not because of punishment, you want to avoid punishment. It's because conviction mo. That is the truth. And Father, in addition noon, kung ang simbahan ay nananakot sa mga dogma, sana hindi na siya naglabas ng maraming dokumento, pinapaliwanag ng maraming, ipinapaliwanag. Anong batayan? Sinabi na namin yan na yan. Right. I'm sure sa mga viewers, they would also mention in their mind, it will cross your minds yung Inquisition.
Kasi nangyari yan eh. Si Santa Teresa de Avila nga, dumating yung punto na she was almost subjected to the Inquisition. Dahil yung teaching niya ng contemplation. And noon nagkaroon ng isang parang tendency, quietism. It's a spiritual belief na manahimik ka na lang. Parang gano'n, ano? Hindi talaga yung Christian concept ng contemplation, meditation, ano. So anyway, Teresa de Avila, but of course she was exempted nung napaliwanag niya yung teaching niya. But the essence of the Inquisition was not to punish the heretics. In fact, the reason is para yung mga heretics merong pagkakataon to defend themselves. But unfortunately, ay naging political arm to. Ito yung ito yung weakness natin ng institutional church during that time, medieval times, na united ang church and state. Dahil ang power nun, believe it or not, ang simbahan nun has an authority to magpakulong and even to execute. Death penalty. Simbahan ang nagbibigay dahil nga united ang church and state. And then of course, ang belief naman kasi doon that we should understand, ang paniniwala kasi, ito'y teaching ni St. Thomas Aquinas, hindi sa akin ito. Kasi kung merong cancer, may sugat na matindi ang katawan, cancer for example, anong gagawin mo doon? Tanggalin mo. Para hindi makalason sa lipunan. Yun ang thinking ng death penalty noon. So, meron kang isang kriminal, meron kang isang cancer ng society, what do you do? Pluck it out. Para wag makahawa. Yun yung essence ng death penalty. That's why during that time, acceptable yan. And then ito pa, ang idea kasi ay, kung alam mong mamamatay ka na, kahit criminal ka, at a certain time, it would move you to contrition. Kasi alam mong mamamatay ka, mag-sorry ka na, mag-repent ka na, bigyan ka na ng last sacraments. Sa totoo lang, advantageous sa'yo. Kasi naihanda mo sarili mo, di ba? And in addition dun na Sister Marjorie, para sa kapakanan ng mga mga viewers natin ay nung i-declare ng inang simbahan ang dogma ng Immaculada Conception ay naglabas siya ng apostolic letter o encyclical letter. Ngayon, ang tanong natin kay Father, bakit sa tuwing lalo na yung dalawang dogma, Father, ay bakit kailangang mag-release ng sulat ang Santo Papa regarding sa dogma? Minsan ay papal bull or apostolic constitution, hindi lang encyclical. It's not just a letter, it's a papal bull or a papal document talaga exercising yung ex cathedra na tinatawag niya. Na yung katedra na upuan, yung kathedra ay upuan ng obispo. Kaya kung nasaan ang upuan ng obispo ay katedral. Kasi doon siya nakaupo, Yan ay may Old Testament na equivalent. Upuan ni Moises. Naalala yung sinabi ni Lord, sundin niyo yung sinasabi ng mga Peresiot at Eskriba. Sila'y nakaupo sa upuan ni Moises. They have the authority to teach. Pero nung dinugtong ng Panginoon, huwag yung gayahin yung ginagawa nila. Sabi ko, ay aray ko, parang kami rin. Siguro sabi ni Lord, mga hinirang kong obispo at pare, may authority sundin nyo. Pero huwag yung gayahin, Huwag yung gayahin ang ugali namin, So, ganun din yun, May teaching authority from the seat, from the cathedra. Believe it or not, sa Diyos ko, Immaculate Conception, humaba, Sa Rome, sa may ito yung altar na mayroong, ang tawag doon, baldukino.
Sa likod nun, may altar. Doon ngayon madalas magmisa si Pope Francis kasi limited ng crowd. Yung upuan na nando doon, i-google nyo na lang po, ano? Chair of Peter. Chair of Peter, ang paniniwala sa loob ng bronze na yon, ando doon yung actual na Upuan. chair ni Peter. Ha? Kaya nga minsan naakusahan tayo ng mga Katoliko, pati lamesa, Santa Mesa, ano. Alam niyo po, yung Santa Mesa, kaya Santa Mesa na lugar, yun ay in reference to the altar table ng misa. Yung mesa ay santa sapagkat pinagmimisahan. So, kaya Santa Mesa, Santa Sede, Holy Seat, literally, referring to Vatican, dalando ng sede, ang chair ni Peter. So, yung mga words na akala natin ngayon, walang kwenta, may meaning yaon. Ano? Now, going back to the Immaculate Conception. 1854, December 8, sino nga ang Pope no? Si Pope Pius IX, Father. Pope Pius IX, sinabi niya, no, he declared the dogma. Pero bibigyan ko ng trivia si Sister Marjorie. Ha? Kasi noong 1854, dinefine yung dogma. 4 years later, nagpakita ang mahal na birhen. Kasi taga doon siya. Taga saan ka nga, Sister Marjorie? Our Lady of Lourdes po. Nagpakita ang mahal na birhen sa Lourdes. 4 years later. At ang sinabi niya, nung siya'y nasa Lourdes, I am the Immaculate Conception. Galing ano? Ang mahal na birhen, magbibigay siya ng clue beforehand. Dahil nung 1830s, pakita siya kay Catherine Labouré. Yung miraculous medal. Hindi miraculous medal ang tawag doon noon. Ang tawag doon ay Medal of the Immaculate Conception. Dahil ang nakasulat doon, O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Pero hindi ginamit ni Mother Mary yung word na Immaculate Conception. Ngayon, dahil sa paggamit ng medal na yaon ay ang daming miracles, naging tawag sa kanya, Miraculous Medal. Hindi na Medal of the Immaculate Conception. Now, yun na nga, 1854, December 8, Pope Pius IX defined the dogma of the Immaculate Conception. At si Mother Mary, siyempre, parang as a sign of affirmation. Lourdes, sinabi niya, I am the Immaculate Conception. I think, Father, dun sa sulat ni Pope Pius IX noong 1854, sinabi niya from the first instant of her conception, she was totally preserved from the stain of original sin, and she remained pure from all personal sin throughout her life. Well, actually, ang ginamit na biblical basis yan, alam din ni Sister Marjorie. Pare-recite ko sa kanya. Pa-recite nga nung first part ng Hail Mary, Sister Marge. Hail Mary, full of grace. Yun. Parang anong kinalaman ng full of grace, ano? Well, simply po. Alam niyo ang simbahan, kahit she is full of wisdom, she is also commonsensical. Minsan yun ang nawawala sa atin, common sense, ano? Bakit ito sinasabing common sense? Sa Griego, nung siya ay binati ng anghel, Kaire ke karitomine, rejoice, o full of grace. Pareho ng root word, no? Kaire, charismatic, karitomine, charis in Greek means grace, gift. Kaya charismatic movement, o a charismatic person, no? Full of grace. So, if you are full of grace, walang pwedeng ibang meron ka. Kung yung isang vessel, isang baso, ay puno ng Coca-Cola no sugar, diabetic po kayo, no sugar, wala ka nang pwedeng ilagay na iba doon. Full nga eh. By the same token, Mary was called
full of grace. So, sabi ni San Agustin, there is no room for sin. Sabi pa nga ni San Agustin, in fact, not even the shadow of sin touched the person of Mary. Imagine niyo yan. No room for sin. Dahil nga, ang kanyang bibigyan ng panganganak ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao na siyang who takes away the sins of the world. Itutuloy po natin sa medyo extended na discussion na ito sa Immaculada Conception. Ito pa rin po ang inyong lingkod para sa ating palatuntunan. Speaking of Mary, ito po si Father Melvin Castro. Brother Veron Dizon. Marjorie Parajas po. Hanggang sa susunod po, pagpalain kayong lahat ng Poong May Kapal.